ligob. Yun ang hindi haka-haka. Yun ang paniwalaan nyo. Yun ang totoo. Itong bahay. Bulagang kanak. Giniit ni Aling Nadia kay Rafael na pinadala sa Amerika si Percy para pag-aralin na parang may tinatago at may tinatakasan na agad namang sinabihan ni Rafael na huwag siyang mag-isip ng ganun. Sinumbat naman ni Aling Nadia na ang gusto ni Rafael ay isipin niyang parang normal ang lahat ng nangyari, na tinatanggi ni Percy na kilala niya si Roland, tas malalaman niyang sumali ang binata sa plot nila pero wala man lang bumanggit sa kanya. Nangako naman si Rafael na aayusin nila ang bagay na yun. Habang binahagi naman ni Justine sa mga kagrupo niya na nilakad niya sa council ang full scholarship nila sa susunod na taon at approve na, sabay sinabihan niya silang i-maintain lang nila ang GEPA nila at sisiguraduhin niyang may fund ang GSX para sa kanila, kaya nagpalakpakan silang lahat maliban kay Moises. Binalaan naman ni Atty. Manuel si Aling Nadia na mag-iingat siya sa pananalita niya dahil baka makasuhan siya ng slander, pero palabang sinumbat ni Aling Nadia na wala siyang pakialam sa bagay na yun, kaya sinaad ni Atty. Manuel na false statement ang mga sinasabi niya tungkol sa kanilang magama. Tinanong ni Aling Nadia kay Atty. Manuel kung ano ang pwede din niyang ikaso sa isang taong nagsisinungaling at nagtatago ng katotohanan, sabay tingin kay Rafael. Sinaad ni Atty. Manuel na hindi matibay na ebidensya ang mga haka-haka lang, sabay nagbanta siyang hindi niya hahayaang sirain ni Aling Nadia ang reputasyon niya, lalo na ang buhay ni Percy. Palabang sinumbat ni Aling Nadia na huwag siyang tatakutin ni Atty. Manuel dahil sasabihin niya kung anong sa palagay niya ay tama, na agad namang sinaad ng attorney na tanggapin na lang niya na nagkamali si Roland at hindi maitatama yung pagkakamali ng anak niya dahil sa ginagawa niya. Sinumbat naman ni Aling Nadia na isa lang ang pagkakamali niya ay yun ang magtiwala siya sa mga maling tao. Sinaad ni Rafael na daanin nila yun sa tamang proseso, na kung gusto niya ng tulong niya bilang isang governor ay kailangan din niya ng buong tiwala ni Aling Nadia. Matapang na tumayo si Aling Nadia at diretsahan niyang tinanong kung kumusta si Justine dahil ang balita niya ay naprapraning ang anak niya, kung pinag-uusapan si Percy at ang pagkamatay ng anak niya. Dahil sa sinabi ni Aling Nadia ay uminit ang ulo ni Rafael at pinagbantaan niya na wag niyang idadamay ang anak niya. Sa pag-uwi ni Aling Nadia ay sinabihan siya ni Melanie na mahiya siya kay Governor Rafael, pero sinaad ng nanay niya na sila dapat ang mahiya sa mga ginagawa nila, na para silang santo na naturingan pa silang mga sagrado. Sinumbat ng dalaga kung anong tingin ng nanay niya sa kaso ni Roland na mismong hinawakan ni Governor at yung tulong niya sa kanila, na yun ang hindi haka-haka at yun ang dapat nilang paniwalaan dahil yun ang totoo. Giniit pa niyang pinigyan na sila ng bagong bahay, maging yung sideline nila sa kampanya. Sinaad naman ni Aling Nadia kay Melanie na nagbubulag-bulagan na siya dahil sa mga material na bagay. Tuluyan nang nabulag si Melanie sa pagpapakitang tao ni Rafael sa kanila, na mas pinapaniwalaan na niya ang mga sagrado kesa ang hinala at puso ni Aling Nadia. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.